Magandang araw mga idol, boxing update po tayo. Mark Magnifico Magsayo versus Tank Davis sa March 1 na ito mga idol. Kung sakaling matuloy, may chance ba itong si Mark Magnifico Magsayo na manalo dito kay Tank Davis? So panoorin natin mga idol at mag-react tayo dito sa video ni Attorney Ed Tolentino, ang ating malupet na analyst mga idol. So let's go. Ayan. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ni Boxer Short, Attorney Ed Tolentino mga idol. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, sandog sa inyo, diretsong opinyon, walang halong sarswela. At ngayon, pag-usapan po natin ay isang mainit na balita na biglang umusbong dito sa Philippine boxing. Mark Magnifico Magsayo haharapin ang WBA lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. Lumabas po ang balitang ito at tayo po ay pinutakti ng katanungan mula sa ating mga fellow boxing fans. Kaya pag-uusapan natin paano pumasok sa eksena si Mark Magsayo gayong nakaschedule lumaban si Tank Davis on March 1 kontra kay Lamont Roach. Pwede ba talaga mangyari ang laban? At kung sakaling mangyari, ano ang tsansa ni Mark Magsayo? Lahat na niya pag-uusapan natin, paspasan lamang dito sa Boxer Shorts. May chance nga ba mga idol? At Boxer Shorts, ating pag-usapan ang balita umusbong na maaaring harapin ni Mark Magsayo ang WBA lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. Ito po ba ay may bahid ng katotohanan? Meron pong bahid ng katotohanan, pero huwag kayong masyadong excited sapagkat as of today, ang nakaschedule pa rin na labanan ni Tank Davis ay si Lamont Roach ng Amerika at nakaschedule po silang maglaban on March 1. Lumabas po ang pangalan ni Mark Magsayo sapagkat merong mga umuugong na balita na maaaring hindi matuloy ang laban ni Davis at ni Roach Jr. Pag-usapan po natin ang ilang mga serye ng circumstances kung bakit nagkakaproblema ang labang Davis versus Lamont Roach. Ang labang Gervonta Tank Davis at Lamont Roach Jr. originally naka-schedule po ito December 2024. Wala namang problema, hindi naman injured si Lamont Roach o si Gervonta Tank Davis nang bigla na lamang i-anunsyo ni Tank Davis na kanselado na ang laban. Hindi na raw matutuloy ang laban. Ayun. So wala na yung December 2024 fight, bagay na ikinabigla mismo ni Lamont Roach sapagkat hindi na po niya alam kung bakit ikinakancel ang laban. Walang alam ang boxing world mga kaibigan. Then later on, may gumulantang na balita. Inanunsyo ni Tank Davis na nagbabalak na siyang magretiro sa boxing. In fact, sinabi niya na ang 2025 ay maaaring huling taong ko na sa boxing. So nagkaroon ngayon ng mga agam-agam, mga tanong ang mga boxing fans. Hindi kaya kinancel ang laban ni Lamont Roach at ni Davis, kaya ito kinancel ni Davis sapagkat biglang bumaba ang kanyang interest sa boxing. Pangalawa, may mga lumabas na larawan na mukhang out of shape itong si Gervonta Tank Davis sapagkat nagbabalak na nga magretiro. So, itong mga factors na ito, yung biglang naisip ni Tank Davis na parang ayaw ko na sa boxing at mukha akong wala sa kondisyon, maaaring ito ang totoong dahilan kung bakit kinancel niya ang December 2024 fight niya kay Lamont Roach. Si Lamont Roach, mga kaibigan, ay WBA Junior Lightweight Champion, 130 pounds. Pinayagan po siya ng WBA na umakyat ng timbang at diretso sa isang title shot kontra sa WBA lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. May special permission ito. At lumalabas mga kaibigan, sa totoo lang, magaling din po yung Lamont Roach Jr. Bagamat sa 10 knockout lamang sa kanyang karera, pa-estilo din ito. Highly skilled amateur at 2 beses na sila naglaban ni Tank Davis during their amateur days. So kabisado na rin ni Lamont Roach Jr. ang style ni Gervonta Tank Davis. So, maaaring ito naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang December 2024 fight sapagkat out of shape at parang biglang bumaba ang interest ni Tank Davis sa boxing. Ngayon, ang laban, bagamat na-cancel, ay inireschedule for another date, March 1, 2025. Ngayon, bakit nagkakaproblema na naman ang nasabing laban? Pag-usapan natin sapagkat dito na papasok si Mark Magsayo.
Ayan. As of today mga kaibigan, Paliwanag. tuloy pa rin po ang bakbakang Gervonta Tank Davis versus Lamont Roach Jr. on March 1. Ito ay para sa WBA lightweight title ni Tank Davis. Pero dahil pabago-bago ang isip ni Tank Davis, itutuloy ang laban, ayaw na lumaban, gusto na mag-retire, ay naniguro na po ang mga promoter ng labang ito at kinukuha ang serbisyo ni Mark Magsayo bilang last-minute substitute o contingency plan. Ito po hindi bago mga kaibigan. Kapag tinignan nyo ang isang boxing card, basahin nyo yung nakalagay sa ilalim. Cards subject to change. So, may option ang isang promoter na palitan ang kanyang main event o ang kanyang card kung sakaling magkaroon ng problema. Mag-pull out yung boxingero, magkaroon ng injury. Ay, hindi po ito bago mga kaibigan. Remember, nung 2001, nung nilabanan ni Manny Pacquiao si Lelo Ledwaba para sa junior featherweight title, last minute substitute lamang siya. Ang original na makakalaban ni Ledwaba ay itong si Enrique Sanchez ng Mexico, na injured lamang yung Enrique Sanchez. You go back to the 1980s, nung tinalo ni Rolando Navarrete si Cornelius Boza Edwards para sa WBC junior lightweight title. Siya po ay last minute substitute din para kay Rafael Bazooka Limon. So ginagawa po ito talaga ng mga promoter. Remember the Ryan Garcia Devin Haney fight in April 2024, kung saan dinervous sa mga promoter sapagkat mukhang nagkakaroon ng mental breakdown itong si Ryan Garcia going into the fight with Devin Haney. Ang ginawa ng mga promoter, kinuha si Arnold Barbosa Jr. as a possible replacement kung sakaling magkaroon ng total breakdown si Ryan Garcia. Pero umokay naman si Ryan Garcia at natuloy ang labang kontra kay Devin Haney. Yan din po ang sitwasyon ngayon ni Mark Magsayo. Sapagkat kapag nagbago na naman ang isip nitong si Gervonta Tank Davis at biglang nag-inarte, ang gusto ng mga promoter, kailangan matuloy ang laban sapagkat bumenta na ang ticket. Dito papasok si Mark Magnifico Magsayo. Mabigat ang kakaharapin ni Mark Magsayo because he is fighting at 130 pounds o junior lightweight. In fact, kailan lamang siya umakyat sa junior lightweight division. So aakyat siya sa 135-pound division para harapin itong si Gervonta Tank Davis. Rank number 2 si Magsayo sa junior lightweight division ng WBC at halos sure shot na ang kanyang title shot. Pero hindi tayo magtataka kung baliwalay nito ni Magsayo at labanan si Tank Davis sapagkat malaking pangalan si Tank Davis at malaking pera ang kanyang makukuha kung si Tank Davis ang kanyang makakaharap. Also, should they actually fight mga kaibigan, talagang heavy favorite itong si Tank Davis. Heavy favorite. Pero mga kaibigan, sabi ko nga, bakit ito ang perfect na opportunity para kay Mark Magsayo? Sapagkat he will be fighting Tank Davis sa panahong parang ayaw nang magboxing ni Tank Davis. Sa panahong parang out of shape na si Tank Davis at mukhang hindi nagte-training ng seryoso sapagkat mas inaatupag pa yung kanyang real estate business. So ito po yung maaring perfect opportunity. And if you will look at history mga kaibigan, ang daming mga last minute substitute ang tinake for granted ng mga reigning champions. Hindi nila alam ang estilo, akala nila madaling kalaban lang. Ayun, na-ambush sila at natalo ng last minute substitute. So ayan po ang sitwasyon dito mga kaibigan. Maghunos dili po tayo sapagkat hindi pa sure shot yung pagkakahirang kay Mark Magsayo. Kailangan din payagan ng WBA na ito si Mark Magsayo ay lumaban kay Tank Davis sa lightweight division sapagkat junior lightweight po ang ranking ni Mark Magsayo. WBC pa nga at hindi WBA. So pareho ito, madaling ayusin to. Pag sinabi ni Tank Davis, o sige, yung Mark Magsayo nila ang kunin mo. Kasi yung Mark Magsayo, ang tingin siguro ni Tank Davis, hindi katulad ng Lamont Roach na medyo magalaw. May konting galaw. Ang tingin niya, si Mark Magsayo, nasa harapan mo lang, madaling tamaan. So, at aakyat pa ng timbang si Mark Magsayo. So, kumbaga, dihadong-dihado ang tingin nila sa ating bata. Pero kung matutuloy ito po yung magandang oportunidad at talagang dapat kunin ni Mark Magsayo because Gervonta Tank Davis is one of the best pound-for-pound fighters in boxing today. Pero he could be fighting Davis at a time na bagsak itong si Davis. Ibig sabihin, wala nang interest mag-boxing at sabi ko nga, maaaring not in good condition. So, ayan po mga kaibigan, ang totoong score dito sa balitang maaaring maglaban si Gervonta Tank Davis at si Mark Magsayo. I say if the opportunity is there, grab it, Mark Magsayo. Ayun, napakaliwanag po ang opinion ng ating
analyst, no? Ang ating malupit na analyst si Attorney Tolentino. So kung mangyari itong laban nito mga idol, Magsayo versus Tank Davis, malaking posibilidad na manalo si Magsayo. Baka matiki-o pa itong si Tank Davis. Wala na sa interes itong si Tank Davis na lumaban, lumaki na, samantalang si Magsayo nagtitraining ng maayos, tapos 130 pa yung timbang niya, so walang pressure sa kanya, no? Samantalang si Tank Davis, kung tumaba na, lumaki na, tumimbang na ng 140, 160, 150, bababa si Tank Davis. So mas pressure si Tank Davis dito. At malaking pera din na makukuha ni Magsayo dito. Yun naman talaga yung pinaka-importante mga idol sa isang boksingero, malaki ang makukuha, no? At dito, malakas si Magsayo at malaki din, matangkad. So kung ma-set up lang ng maayos ni Magsayo ang kanyang kamao, ay sigurado talaga itong si Tank Davis durog ito. Basta hindi lang siya sasabay sa laban ni Tank Davis, ay sigurado mapupulbos to ni Magsayo kung sakaling matuloy ito. Pero malay natin, dahil alam naman natin si Sean Gibbons na malupit talaga sa boxing industry. So kayo dyan mga idol, ang masasabi nyo sa laban ni Magsayo at Tank Davis ngayong March 1 kung sakaling matuloy? May chance kaya manalo si si Magsayo? Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? May chance kaya na manalo ang ating pampato na si Mark Magnifico Magsayo? I-komento mo na sa baba mga idol para ating pag-usapan. At don't forget to like and subscribe sa ating Boxer Short, Attorney Tolentino. Maraming salamat mga idol at God bless.